Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok sa ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, pakinggan po natin yung update po ng ating Vice President. Kanina po. Putok na po ito. Kahit po sa mainstream media, ibinalita na po ng Vice President ay nasa The Hague po sa Netherlands sa ICC. Pakinggan po muna natin ito pong pahayag ng balita tungkol po sa Vice President na nasa The Hague at pakinggan rin po natin ang pahayag po ng ating Vice President na doon po sa kalagayan po ng ating dating Pangulong Duterte. Pakinggan po muna natin ang balita. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte. Sa isang online post kagabi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, makikita ang bise sa nasabing lugar. Mayroon ding larawang ibinahagi ang isa sa taga-suporta ng kanilang pamilya na kasama niya si BP Sara sa The Hague. May caption pa ito na "Welcome back, Vice President." Wala pang inilalabas na detalye ang tanggapan ng pangalawang Pangulo tungkol sa nasabing biyahe ni BP Duterte. Yan po, pinag-uusapan na po nila yung biyahe na yan. Napakarami na pong kritiko ang nakikriticize po sa Vice President na kesyo bumiyahe, pinasusweldo raw po ng taong bayan pero panay daw biyahe. Yan ang sinasabi ng mga kritiko ngayon sa mainstream media. Pakinggan po natin ang ating Vice President, yung pahayag niya po, yung latest po na update po sa ating dating Pangulong Duterte. Ito po, pakinggan po natin. Of course. Bisag grabe na sila ka-stress, ikaw wala ka murag normal lang kaayo. Mo nang sila di nila kaya imong powers. VP Inday, Yes. magandang hapon po sa inyo. Ang pinakamamahal na Vice President Inday Sara Duterte. Yes. Welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang man. Dumating kami nung Sunday. Yes. Kahapon. And okay naman yung flight. Medyo nakakapagod lang talaga yung biyahe kasi it's 16 hours na total flight time. Hi! How are you? Yes. So, Ma'am, kamusta po ang aming pinakamamahal na inyong ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? okay lang siya. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya daw, yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso daw niya yung isang braso ko. Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth Pasitat. Kasi ma'am, marami talagang nabahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konsepto noon, ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Oo. So, laki ng pinayat niya. So, ito kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am. So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdaman daw. So, okay naman siya. On that note, kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison, nandun siya sa regular detention unit. Kasi lahat ng mga Pilipino, ma'am, talagang nagdadasal para sa speedy recovery ni PRRD kasi we are definitely more than willing to welcome him sa outside world. Oh yes, oo. Marami ang nagdadasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at hindi pa ma-desisyonan yun ngayon ay mabigyan siya ng interim release. Ma'am, meron bang mensahe si PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Sinabi niya na I did what I had to do for my country and then I have no regrets sa mga ginawa ko. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya sa pagpapakita doon sa ICC? Nabanggit namin na nandito kayo. Nabanggit din
Duterte noong July 5 dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So, alam niya. At saka yung upcoming July 19, ma'am. Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19 at nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay ng merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So, araw-araw merong nagdadasal para sa kanya. Ma'am, meron po kayong message sa lahat ng mga kababayan natin sumusuporta? Unang-una, syempre, ang mensahe ng pagpapasalamat. So, lagi paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health. At naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basehan yung kaso. Kaya sana ay madismiss na siya doon sa petisyon sa jurisdiction. Ma'am, on another note, ano po yung opinion nyo sa sinabi ni Senator Zubiri na yung impeachment complaint against you is a witchcraft, witch hunt pala? Witchcraft? Sorry. Witch hunt. Dili na siya witchcraft. Oo, mo ginatinuod yan na kay ginabarang na yun ko, ma'am. No? Because you're a diamond, ma'am, it's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. God is with us. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na naba kay duda na ko ni abot na gyud sila sa witchcraft sa ilahang kuan sa ilahang kagustuhan na Ma-impeach ka, ma'am. yes matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala ko'y ang witch hunt well obvious naman na no makita ninyo dito. Unang-una makikita ninyo nung budget hearing last year, no, na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds. Dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Klaro yun. Ang sunod nun, kung nakikita ninyo ay yung pagkuha nila sa confidential records, no, sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para mabigyan ng semblance ko no ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na pagkuha ng mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo nung wala na silang maitanong dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment kuno. At nakita ninyo doon sa impeachment kuno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na ebidensya. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung anong nangyari. Correct, ma'am. Ma'am, on a different topic po. Okay lang. Ano, ma'am, my question kasi is that tinanong ko kay Attorney Kaufman ano ang reaction niya sa sinabi ni
Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na daw yung evidence kaya hindi na sila makapag-file doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Thank you, VP. Will you be attending the SONA, VP? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung ano natin, Korea natin na Filipino community gathering. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe on this trip? Wala po. Dito lang kami sa Hague sa duration ng duty ko. So July ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then, darating sa susunod si Hanilet. So actually, dito po kayo sa SONA, no? You will be here. Or be out of the country. Hindi. Oo. Kasi July 23 ako alis ng Hague. So, dito lang kami. And kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bumisita. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different, parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment, no, yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint. How confident are you that the Senate will solve that first before hearing the individual articles of impeachment? Paniwala ko naman, madami sa kanila ang abogado doon and syempre yung iba ay supported by lawyers as well. Unahin muna nila yon pagdesisyon doon sa question ng validity ng court complaints and yung crossover ng trial from the 19th to the 20th Congress. Yung notice of disallowance po sa 4th quarter ng confidential fund na pending appeal, wala pa pong resolution ng appeal nila ron? Wala pa kaming i-check ko sa Office of the Vice President.
Thank you, ma'am. Okay. Well, I know you've salamat. answered it already, but Tatay Digo, how is he? So si PRD, kanina no, ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo nung binata pa siya. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung ano siya, malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So I like him this way na medyo slim. Pero nabanggit nyo yung baho sa kanya na naaabala yung mga supporters niya na nabilis ang pagpapayat niya. Oo, nabanggit ko din na yun sa kanya. Sabi ko nga kanina, naiintindihan namin yung concern. Because ang ano nga is, yung pagpayat niya ay hindi naman niya kagustuhan dahil talaga yon sa appetite, loss of appetite niya. No? Siguro sa mga pangyayari and of course siguro kasi hindi traditional Filipino food yung ano niya, nakasanayan. Yung mga pagkain Pilipino na nakasanayan niya, hindi yung yun ang meron dito para sa kanya ngayon. At one more last question po, Pisa. Nabalitaan niyo po ba yung unity walk namin ng July 5? Yes, oo. Nakita ko din yung videos. Nabanggit ko din. 7 kilometers. Nabanggit, Pumayat ako. nabanggit ko din kay dating Pangulong Yan po mga tambay, ang update po ng ating Vice President. Siya po ay nasa The Hague, ganun din po. Binabalita na rin po ngayon sa mainstream media mga tambay. At yung sinabi nga po natin ay napakarami pong kritiko sa mainstream media kung ano-ano po sinasabi sa ating Vice President. Mga kabayan, sa kabila na po siya ay Vice President pa lang mga tambay. At kahit wala po siya sa ating bansa ay nagpa-function po kung ano po ang trabaho ng Vice President. Hindi po ba? Yung trabaho ng Vice President ay limitado pa lang dahil Vice President pa lang siya. Spare tire. At ang kanyang budget ay kinikitil pa nila. Di umano. Yan po mga kabayan, ang update po ng ating Vice President ay parehas din po nung sinabi po ni Ma'am Elizabeth, si Ma'am Zimmerman, yung first wife po niya, di po ba? Yun din po ang sinabi na pumayat po, di po ba? Ganun din po ang ating Vice President. Talagang yung pinaliwanag po ng ating Vice President, yung kanyang braso, halos dalawa na po yun doon sa braso ng dating Pangulong Duterte. Talagang yung isang braso pa lang ng Vice President ay dalawang braso na ng dating Pangulong Duterte. Ganun po kapayat mga kababayan. At tama po, yung sinasabi po ni Ma'am Elizabeth Zimmerman ay tama-tama po. Sa nakikita po ng Vice President, nung makita lang po niya yan na ganun po kapayat ang kanyang ama, ay nung ito'y binata pa, nung makita niya sa larawan o sa litrato mga kababayan. At syempre, ang ating Pangulo ay siyempre yun ang sinabi rin po ng ating Vice President na siyempre yung una-una yung pagkain iba doon sa nakasanayan, di po ba? At siyempre po yung pagkain doon, siyempre may kasama na rin po kasing stress. At sinabi rin ng ating Vice President na siya ay nasa regular detention. Wala po siya rin sa hospital detention ng kulungan dyan sa ICC. Mabuti naman po, at least wala po siyang karamdaman sa ngayon. At sana po yung sinasabi po ng ating Vice President na sana po ay aksyon na ng ICC na yung desisyon na lalo-lalo po yung walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Wala po kasing jurisdiction. Pagka kasi napatunayan po na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa, ang ICC ay sigurado na pong makakauwi na po ang dating Pangulong Duterte. At syempre, may judicial po kasi sa ating bansa, ay doon po sila magsampa ng kaso, ito po mga makakaliwa, di umano. Sa Pilipinas po sila magkaso. Di po ba? Kaya nababagalan po ang Vice President. Sobrang bagal nga naman.
mga kabayan. At binatikos din po ng Vice President, yung sinagot niya po yung tanong ng ating kababayan na wala pong ebidensya sa Pilipinas, wala nang ebidensya. Yan din po pinatunayan po ng isang DOJ secretary. Siya rin po mismo nagpahayag niyan noong mga nakaraang taon na wala pong matibay at walang ebidensya para sa dating Pangulong Duterte na ito po ay kasuhan o sampahan ng sinasabi nilang pagsugpo sa droga o pulburon. Hindi po ba? Bakit nga naman ngayon? Bigla po nagka-ebidensya. Bigla pong may witness at Pilipinas pa, taong bayan pa gagastos, taxpayer pa. Nakita niyo po, grabe po ang pamumulitika. Ano sabi ng Vice President? Gawa-gawa. Gawa-gawa nila yan. Planted. Di ba? Mga binayaran yata yan. Sanay naman po sila sa ganyan eh. Hindi kaya? Mga binabayaran na mga testigo? At baka yung mga testigo pa dyan makakaliwa. Hindi kaya kagrupo pa yan ni Atty. Conti na sinasabi ni Ka Eric na yan abogado raw po di umano yan na makakaliwa. Mga kababayan. At nakita po natin kung paano po ang talagang ito po, dinidelayed po nila, delayed. Ang ginagawa po ng gobyerno ay napakabagal para po hindi po makalabas basta-basta ang dating Pangulong Duterte. Binabagalan po nila ang sistema. Dahil nga po, unang-una, wala po, basura eh. Kaya nga sabi ng Vice President, basura. Talaga yung mga witness nila sa kayo ebidensya, malalaman naman po yan. Dahil yun din po sinasabi ni Atty. Kapman, di po ba? Kaya dito po sa ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte ay sobra pong pamumulitika ito. Ang nakakalungkot lang po, gamit pa yata ang ating pera, ang ating buwis, ang ating taxpayer. Ganyan po katindi ang ginawa po nila dyan. At yung sinasabing paghuhudas, grabe po ang paghuhudas, pagtataksil sa ating bayan, sa ating soberenya, sa ating judicial at lalong-lalo sa dating Pangulo o Presidente ng bansa na si dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Kaya nga po tinatabunan nila yung issue na yan eh. Nakita nyo po sa ating bansa kung saan-saan po dinadala nila ang issue ngayon para matabunan yung ginawa nila. Unang-una yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na pag-kidnap dyan, di umano, at yung pagpapatapon dyan sa dahig. Di po ba ginamitan ng isang damukal daw pong pera yan? At syempre kailangan din nila pagtakpan yung mga korupsyong issue na korupsyon at isang damukal na issue ng pamumulitika. Kailangan po nilang pagtakpan yan eh, hindi kaya? Kaya nakita po natin ngayon ang issue. Ano po pumuputok na issue ngayon? Si Atong Ang naman. Nakita niyo po kung saan po dinadala ang issue? Nakita niyo po. At sinagot din po ng Vice President yung issue po ng kanyang impeachment. Basura pa rin yung impeachment. Gawa-gawa. Talagang pamumulitika pa rin. Kaya kasi nabanggit niya pa rin si Kimbo. Di ba? Kasi sila po nagumpisa diyan. Yung natalo po yatang mayor yon si Kimbo, yung napakaraming luxury bag. Di ba? Napakagaganda at napakamamahaling kasuotan pa. At napakagagandang masasakyan. Hindi po ba? Talaga pong yan po ay puro basura. Yung ginawa po nila sa Vice President. Kaya nga po hirap na hirap po silang patunayan yan. Hindi po ba? Kaya po dito sa ginawa po nila sa pamilya Duterte, lalabas naman po talaga ang katotohanan, mga kababayan. Dahil yung lagi ko po sinasabi, pagka masama ang iyong intensyon, kailanman po ay hindi magtatagumpayan yung masama. At lalong-lalo na kung mabaho. Kung mabaho ang inumpisahan mo, lalong-lalo mababaho ang iyong ebidensya, mababaho ang iyong layunin, ay hindi po magtatagumpayan. Maipaplas lang po sa inidoro yan. Mabaho eh. Di po ba? At hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Yung ganyang stylan na pamumulitika, nag-uubos ng pera ng bayan na walang nagagawa sa problema ng bansa. Hindi po ba? Bound tayo sa utang. Ang problema ng may hirap, katulad natin, napakamahal na bilihin, kawalan ng trabaho, dadaanin lang tayo sa mga band-aid solution. Hindi po ba? Kaya lahat po na sinabi ng Vice President, yan lalong-lalo yung sinabi ng pamahalaan na tigilan na raw po ang pamumulitika. Ano sabi ng Vice President? Manalaming kayo. Manalaming kayo. Ang pamilya Duterte ay sumasagot lang sa pamumulitika nila dahil sila ay nasa posisyon. Sila yung administrasyon.
Tama po ang Vice President eh. Wala pong kakayahan ng Vice President na sila'y politikahin ng politikahin dahil sila'y nasa posisyon. Sumasagot lang ang pamilya Duterte sa mga pamumulitika nila. Hindi po ba sa mga paninira nila at sa isang damukal na pinalalabas di umano na fake news pa karamihan nung nasa Malacanang na tinatawag niya di umanong garbage in, garbage out. Hindi po ba? Sanay na sanay mamulitika at maglabas, mag-release ng isang damukal daw na fake news. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa paninira sa mga Duterte. At napakarami pa po mga tambay at napakinggan naman po natin lahat ng pahayag ng ating Vice President. Hindi na po natin iisa-isahin lahat at napakahaba at naintindihan naman po natin, maliwanag na maliwanag po lahat ang issue, sinagot niya po lahat ang issue ng Vice President. Ang magagawa lang po natin tulong sa pamilya Duterte, sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte ay ang panalangin. Ipanalangin po natin ang kaligtasan, ang pag-iingat, maingatan sila, ang pamilya po. Yan po ang napaka-importante pong tulong sa ngayon ang magagawa po natin sa ating pong suporta. Yung suporta po natin ay nandiyan na, pero napakaganda pong tulong pa na magagawa natin ay isama po natin sila sa ating mga dasal at panalangin ang kanila pong kaligtasan. Di po ba mga kababayan? Maraming salamat po mga kababayan sa mga naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. Salamat po na marami. At maraming salamat din po sa mga tulong at biyaya na inyo po pinagkakalob sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po. Shoutout po Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Celona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA, Eric Hershio ng Canada, si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan, sa lalong-lalo po sa inyo po mga tulong at biyaya na pinagkakalob. Thank you po. Ingat-ingat po kayo at maingatan po kayo lalo sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po, yung ulitin ko po mga tambay, ang maitutulong po natin sa ngayon, na napakalaking tulong po magagawa po natin, ay ang ating pong dasal at panalangin. Kaligtasan po ng pamilya Duterte, Vice President, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte, ang kanyang kalusugan, kalakasan, at ang kanyang buhay ay maduktungan pa po at makasama pa po natin na matagal at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Ingat po sila, siyempre maingatan po. At maraming salamat po mga tambay. Tayo rin po, mag-ingat-ingat po mga kabayan, doble ingat po tayo. Mahirap na po ang buhay, kasama pa natin ang mga masasamang tao. Mga kabayan, isang damukal na sa ating bansa. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. Sa muli po, paalam po. Thank you po. Bye-bye.